Palaruan ng lansangan para sa ilang bata sa Maynila. Dinilalintana ang panganib tulad ng isang ito na nasa kalsada na. Ang mga nakausap namin mga bata hindi lamang playground ng kalye, kundi tirahan din nila. Ikaw lagi ba sa kalye? Bakit? Saan bahay? Sila ngayon ang pinagtutuunan ng pansin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkatapos ang utos ng damputin ng mga tambay na lumalabag sa mga ordinansa, ang utos ngayon ng Pangulo kunin ng mga otoridad ang mga menor de edad na palaboy-laboy sa kalye. Below 18, you arrest the teenagers there around, loitering, because we have to protect our children. Nagkalat na ang droga, nagkalat na ang lahat. You take them into custody not to arrest them, but for their own safety, to protect them. We are removing the minors, take them into custody. Tawagin mo yung DSW diyan, pati yung barangay, you take care. Ayan, akainin yung mga bata. Release them in the morning. It should be the barangay captain who will deliver the child to the family and kunting kasaba. Pwede rin daw kasing magamit na masasamang loob ang mga menor de edad. They are not being arrested for any crime. It's for their own good that they are arrested. Because under the parents' patria, which is the principal bedrock of pag-protect mo sa tao. May mga curfew ang iba't ibang syudad sa Metro Manila. Bawal ang mga menor de edad sa kalye simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa Makati, Navotas, Pasay City at Las Piñas. Alas 10 ng gabi hanggang alas 5 naman ng madaling araw ang curfew sa Quezon City at Caloocan. Alas 11 ng gabi hanggang alas 4 naman ng madaling araw sa Muntinlupa. Maynila lamang ang walang curfew. Pinawalang bisa kasi ito ng Korte Suprema noong August 2017 kasabay ng curfew ordinance ng Navotas. Pero may bago ng curfew ordinance ang Navotas. Kung walang curfew ordinance dito sa syudad ng Maynila, paano ngayon yan? Ayon sa Manila Police District, hindi yan lisensya para sa mga magulang na payagan na magpalaboy-laboy ang kanilang mga menor de edad na anak. Ayon kay Manila Police District Director Chief Superintendent Rolando Anduyan, ang mga pasaway na menor de edad na lalabag sa ibang ordinansa sa Maynila tulad ng ordinansa laban sa pag-iinom, walang ligtas. Dadamputin pero ito turn over sa City Social Welfare Office. There are minors na, ito, realidad dito, nangyayari yan. May mga minors na nagsisigarilyo in public, so that's really a violation. May minors din na i-accept it, talagang may minors na uminom na. Sa July 6, magpupulong ang MPD at mga bagong barangay kapitan para pag-usapan kung barangay na lamang ang gagawa ng sariling ordinansa para sa curfew. Ito nakikita kasi ng presidente natin yung problem. So dapat it's a reminder for the parents already na on their own level dapat disiplinahin nila yung mga anak nila. Pero may mga kumukondena pa rin sa direktiba ng Pangulo kontra sa mga tambay. Ang grupong Human Rights Watch na nawagan sa PNP na itigil na ang kanilang kampanya. Tinatarget daw kasi ng kampanyang ito ang mga maralita, kagaya na lamang ng mga biktima sa war on drugs ng gobyerno. Hindi rin daw makatarungan ang pagdampot sa mga tambay na hindi humaharap sa West at walang nagaganap na paglilitis. Ipinunto rin ng grupo na nakakasama na sa kalusugan ang pagdami ng mga nakukulong. Bagamat may mga bumabatikos sa direktiba ng Pangulo kontra sa mga tambay, wala pa ni isang petisyon ang inihain kaugnay rito. Pero sabi ni Solicitor General Jose Calida, handa naman daw siyang depensahan ng direktiba ng Pangulo na sa tingin niya ay may legal namang basehan. Joseph Morong, GMA News.